ngayong araw, September 13, 2025. Samahan niyo po akong magbisita doon sa aking mga tanim na mga bakawan dito banda sa fish pond ng Mampang, Barangay Mampang, Zamboanga City. More or less mga 600 meters away lang galing sa aking bahay. So nandito ako ngayon sa gitna ng fish pond. Malawak yung fish pond. Hindi ko alam ilang kilometers. Ilang hectares ito rito. Pero pag nakikita nyo yung mga bakawan na yan sa left side, mga tanim ko po yan noong year 2021, no? So binura ko yung original na audio nito dahil napakaingay ng hangin, no? Ang simoy ng hangin. So kung makikita nyo yan ay mga tanim ko na sa gitna ho yan ng fish pond dito sa kaliwa ng dike. But malamang maitanong nyo, ba't di ako nagtanim dito sa kanan? Kasi malalim yan dyan kasi that serves as the supply canal. Yung sa kaliwa naman, regular lamang yung lalim niyan kasi dyan na mismo yung final na kapag mag-alaga na ng mga alagang fish pan, no? Either bangus or lukon, tinatawag nilang sugpo. So ngayon medyo mahaba-haba, samahan nyo po ako at mahaba-haba yung ating paglalakbay rito. Abutin tayo ng kulang-kulang 1 hour. So yung binibidyo ko dyan sa gitna, yung nasa dulo na yon, dike rin yun doon, division dike na tinaniman ko rin ng bakawan, left and right, no? Dito naman ngayon, nakikita nyo mayroon siyang tanim yung sa kanan dahil nga hindi na masyadong malalim yung supply canal. Habang naglalakad tayo, yun, no, tinuturo ko na yan, no? Yun ang nasa division na may left and right. Tinangga ko sana napuntahan kanina, kaya lang ang nangyari, hindi na ako pinadaan ng bagong nakarenta ng fish pan na ito ngayon, no? So dati nagre-renta doon sa may maraming tanim ko ay kumpare ko. Ngayon yung dito na lamang sa may bandang kaliwa, medyo lumiit na konti yung nirintahan at ang banta dyan ay kumpare ko. Kung makikita nyo yung mataas na bakawan, hindi ko tanim yan. Ito mga maliliit lang kasi nung magtanim ako, dati lang dyan na yan, no? So it was year 2021 when I retired from the PNP service. Nasa bahay lang po ako. So nung maisip ko na parang naghihintay na lang ako ng mangilan-ngilan na panahon ay mapadali yung buhay ko rito. So nag-isip ako na magawa ng trabaho na makakontribute sa ating kalikasan at sa siyempre naman kagustuhan ng ating pamahalaan. Programa ho yan ng reforestation natin, pero hindi naman forest ito eh. Kung ito rito, mangrove areas. So yun, no? Tinaniman ko yung tagiliran ng division na dike. Pag sinabing division na sa gitna, iba rin yung main dike na nandun, nagsilbing pagpigil ng tubig galing sa body of water na nasa mangrove, no? So dito dumaan tayo rito sa mayroong sa lokalino na trampa, no? Hindi ko na maalaala yung term nito eh. Slab gate ba to? Yan, mayroong gate dyan. Then dito yung bandang kanan, tinaniman ko yung kanan kasi ang kaliwa niyan nasa labas ho yan, no? Itong sa kanan, ito yung sa loob. Ang dami ng tinanim ko dyan, pero sa ngayon makikita mo meron pa rin siyang mga gaps dahil nga sa kinain ng mga crabs yung aking mga tanim, no? So hindi masyadong yun, no? Ganun dati yung mga tinatanim ko, yung mga nahuhulog diyan sa puno, kinokolekta ko ho yan at tinuturok diyan sa mga yan, oh. Tinutusok ko diyan sa nakikita niyo na may mga tanim sa ngayon, no? Usually pinuno ko yan dati diyan eh. Hindi ko na nga mabilang kung 3,000 o 5,000 o ilang thousand yung naitanim ko. So it's been 4 years na yan nag-grow na siya at sa ngayon mas mataas pa sa tayo ko. Ako ay hamak na 5'4 lamang. So yan ay nagkakaroon na ng height ng 6 to 7, no? Feet. So yung tinuro ko naman diyan, pinokos na video, mayroon ring dike yan dyan, pero ngayon natabunan na ng tubig kasi malalim yung tubig. Tinaniman ko rin yan magkabilaan. So sa ngayon matataas na rin yung mga bakawan dyan, no?
Okay, so tuloy tayo sa paglalakad. Itong sa kanan, mga tanim ko yan. Yung sa kaliwa, ay yung dati na yan dyan. No, yung mga bungang ayan, yan ang pinupulot ko at tinatanim. So, nakikita nyo, no, di ba? Diyan sa kanan, no, sa looban niya ng fish pond. Dito naman banda sa kaliwa, yan, no, kung makikita nyo, may mga ano rin dyan, mga maliliit. So, yung mga nahuhulog lang yan galing sa puno. Minsan din tinataniman ng kumpare ko. Kita nyo, may gap siya, oh. Kasi nga yung tinanim ko dyan na damage, kinain ng mga crabs. Nung pagtanim ko kasi niyan, wala pang tubig yan dyan, no? Walang tubig dyan, no? May tubig din siya na mababaw lamang. So, kinakain niya ng mga crabs dyan. Nakikita nyo, no? Ang ganda, ang linaw-linaw ng tubig. At napaka-presko yung hangin rito. So, sabi ko nga, boring sa bahay. Pag retiro ko, nanibago yung katawan ko na dati maaga ako gumising. Pagkatapos maagang papasok ng trabaho, nakaligo na malinis at mabango. Yung pag retiro ko halos tulog-tulog na lang yung buong araw ko. Kakapagod rin kasi magtrabaho na hindi tulad ng gawain natin na dati, no? So, yun ako nakikita nyo, gaganda ng tubo ng mga bakawan na yan. So, naisipan ko magtanim dahil maraming dyan, gaps. At saka sabi ng kumpare ko, inutusan raw siya ng BFAR na magtanim dyan sa loob. Malapit lamang sa dike, no? Kumbaga, nakasunod sa dike, yan ang taniman dyan. It will also serve as kung sa labas galing na tubig, parang buffer zone para hindi masira yung dike or yung dike ng kapag malakas yung hangin. Yung sa looban naman, kasi malapad nga, lumalakas rin yung hangin dyan. So, humahampas rin dyan sa dike, kaya kailangan din may buffer zone din siya. Kaya nagpa-utos yung yung BFAR na magtanim. So, nagtanim na rin ako dyan, no? Kumpare ko yung inutusan, pero inako ko, sabi ko, ako na lang pre, kasi wala naman akong gawain sa bahay, no? So, yan, napuno ko talaga yan dyan ng mga tanim. Pati yung nasa labas, yung nakikita niyo sa kaliwa, sa labas yan, no? Yan dyan, may dati yan, bakanti yan dyan, pero hindi naman ako nagtanim na lahat dyan. Yung iba naman nahuhulog lang galing sa puno, no? Hindi na nakaya ng putulin ng mga magnanakaw. Minsan dyan, huling-huli ko may kakilala ko mayroon mo siyang pinutol na kahoy, bakawan. Sabi ko sa kanya, huwag mong gawin yon kasi pag nahuli ka, 2 to 4 years na imprisonment yung parusa niyan. Although, ang tawag lamang ng bakawan na yan ay minor forest products. Pero, may batas pa rin tayo nagpipinalas niya ng imprisonment, no? So, hindi ko na alam kung pinaniwalaan niyo ba ako. Sa ngayon, may mangilan-ngilan pa rin ako nakikita dyan na traces ng pinutulan, no? Pero hindi naman nila dinadamage yung mga maliliit. So, yun, no? Ang ganda ng tubo ng mga bakawan, no? Pagtatayo ako yan sa sa harap niyan, siyempre mas mataas na yan sa ngayon, no? So diyan, no? So malamang maitanong nyo, bakit for 4 years, no? Tinanim ko ng 2021, ngayon ko lang nabalikan. Pumupunta-punta rin naman ako minsan diyan, ngayon lang hindi ako kumuha ng video, no? So kinuna ko ng video para makita yung progress niya after 4 years, kasi 2025 na sa ngayon, tinanim ko yun noong 2021, no? Okay, dito na. Ito yung division dyan, no? Papunta doon sa may bahay sa unahan. Asan na ba yun? Hindi pa ba ito? Doon pa pala sa unahan. Sige, tuloy pa tayo. Alam nyo ba anong gamit ng mga kahoy na yan? Kung sa labasan, ito'y nagiging sanctuary ng mga mga organism diyan, mga alaga diyan, no? Sasabihin natin mga fish o ano-anong klase, mga shell. So yan ang nagre-regulate para nasa favorable or sa optimum level yung salinity at toxicity ng tubig sa labas kapag maraming bakawan. No, then maganda rin yung magiging production ng mga lamang dagat o lamang mangrove
kapag mayroong mga kahoy, no? Maliban sa ibinibigay rin sa atin yan na magandang hangin. Fresko ang hangin dahil ang mga plants ay nag-a-absorb ng carbon dioxide. At pag-absorb nila yan, i-release nila through the process of photosynthesis, no? Pag-release niyan ng oxygen, yun ang nai-enjoy natin. Kaya pag may time kayo, samahan nyo nga ako rito. Mamasyal tayo para mapatunayan ko sa inyo kung gaano ka fresh yung hangin rito. So sa ngayon mayroon akong ubo. Hindi masyado maganda pakiramdam ko, pero minabuti ko talaga na mamasyal rito para makalanghap ng fresh na hangin. Yan, no, makikita natin, no, gaganda ng tubo ng mga bakawan, no. Yan, no, may mga gap na rin. Alam nyo ba, no, ginagawa ko dyan dati pag nagtanim ako at nakita ko yung tanim ko ay kinain ng crabs, parang nakaka-frustrate minsan, no, kasi yung iba tumubo na, stable na yung pagkatubo niya, samantala yung iba nangalahati o naputol dahil kinain ng crab. Ang ginagawa ko, pumuputol rin ako, tinatanggalan ko ng liig at puitan itong mga mineral water bottle. At yun ang nilalagay ko doon sa puno. Pinapasok ko yun doon sa mga tanim na yan, oh, para pag lumapit yung crabs, hindi nila makain. Kaya nga marami nag-survive niyan kasi marami rin akong dinala na mga plastic bottle dyan para maprotektahan yung tanim ko. Noon nga parang tinatawaran ako ng iba na tumitingin sa akin. Sabi na, ba't yung taong to tanim ng tanim dyan, hindi niya naman pag-aari dyan? Yes, definitely, hindi naman yan sa akin, sa gobyerno yan. Pero bilang isang dating empleyado na ngayon ay tumatanggap ng pensyon galing sa gobyerno, balik tanaw. At contribution ko na rin yan, no, na hindi ako binayaran ng gobyerno pero ginawa ko ito. Challenge dyan, sino ba sa inyo dyan yung mayroon ring gustong gawain na walang bayad? Dahil yung bayad ko naman, hindi naman bayad tawag nun eh, gratuity yon. Nakakaroon na ako ng pension sa ngayon kasi dati nga akong nasa serbisyo. Kaya may gap din, no. So yun, no, pag umaga yan, pag alis ko sa bahay, sasabihin ni Mrs. sa akin, oh, saan ka na naman pupunta? Pupunta ka na naman doon sa mga tinatanim mo. At minsan sinisira lang ng iba. Ang dami, medyo mahaba rin yung pagod ko rito kasi habang sinisira nila, pag nakita ko mayroong sira, tataniman ko uli. Pero may portions talaga na minsan yung doon sa daanan banda, nagsusuntukan yung taga kabilang baryo sa kabilang baryo din, no. Magsuntukan sila, na-damage yun. Yung iba talaga, binunot pa talaga. Sa galit nila, binunot yung tanim doon. wala na ako magawa eh. Ganyan talaga yung mga jóvenes, yung mga young ones, no. So ganun yung mga ugali nila. Wala naman tayong magawa dyan. Pagkasabihan ko yun, hindi naman yung maniwala sa akin. So yan, ito yung dike na papunta doon sa may bahay kanina. Saan nagpaalam ako na pwede bang dumaan rito. So hindi raw. So ginawa ko dito sa opposite na daan ako, naglibot ako para makarating dito. Hindi na rin ako lumapit sa bahay na yan. Diyan kasi maraming ang aso. So nakita nyo, ang taas na. Tanim ko yan lahat yan kasi kalbo yan dyan talaga. Malinis yan dyan, ni damo, wala pa noon. Kasi tinatatamaan ng tubig yan dyan pero masyadong mababaw. Tapos medyo matigas yung lupa dyan. Siyempre binubutasan ko muna bago ko tusok yung aking similya. At mga tataas na, oh. Anong niya, no? Sa mataas pa sa akin. Hindi pa pwedeng akyatin kasi mababali siya. Pero mataas na talaga siya, no? So 4 years ang lumipas. Hindi ko sabi hinintay. 4 years ang lumipas at ganun na yung progress ng mga tanim ko. Dito hindi ko naman solo talaga yung trabaho rito kasi may mga tumulong din sa akin, although sa maikling panahon kahit papano may naitanim sila. So I would like to acknowledge, no, ipapakita ko rito kung sino mga ito. So anak ko yan, college at the time siya, Abi Duko. So kung makikita nyo, binigyan ko pa siya ng maraming seedling. Ito mang pangamangkin ko si Lindsay, Benedict, Hilary, and Chloe. So ang pagtatanim ng kahoy ay isang act of loving our nature.
no? Kasi ang nature nga ay biyaya galing sa Panginoon. Dapat pangalagaan natin ito ng maayos para hindi masira. Kaya rin naman natin itong sisirain, pero ang balik nun ay magkakaroon tayo ng ecological imbalance tulad na lang ng mga pagbabaha ngayon dahil nga sa nakalbo na yung mga kahoy doon sa ating mga kagubatan. And then kinalbo na nga ng mga illegal loggers yung ating kagubatan. Pag nagkaroon ng baha, magpupundo pa yung government ng para sa flood control. Nako, doble-doble ng kinita. Kumita na nga yung illegal loggers, kumita yung mga corrupt public officials doon sa tinatawag nating flood control projects. Tsaka yes, hindi naman sa kagubatan itong tanim ko kasi simpleng mangrove ito, no. So hindi naman ito magiging sanhi ng pagbaha at pagkasira ng ibang mga rivers natin, no. Dahil sa baha, ito naman ay may baha naman dito pero hindi masyadong malakas, umaapaw lamang yung tubig at ang gamit nitong may mga kahoy rito, as I said earlier, they serve as buffer zone para yung hangin hindi makasira direkta na hahampas dito sa dike or sa dike. Nakakabuti kung mayroong mga dyan, buffer zone, yung mga kahoy dyan na tumutubo at nakakatulong pa yan sa production ng ating mga isda.